Hello, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you. Aquarius, judication. So, siguro ang iba sa inyo rito, mayroong issue, sa asawa ninyo. Maybe meron ditong consultations ang iba sa inyo dito regarding divorce, annulment, child custody, mga ganon, or legal separation. So, siguro merong nagbabalak sa inyo rito, na mag-file ng mga ganon or kung alin man doon na issue. At maaaring nagkukonsulta sa abogado, may mga consultation sa judge, mga ganon, So, or kahit anumang klaseng professionals na maaring makatulong na malinawan ang inyong kaisipan, kung ano ang mas magandang path na tahakin ninyo sa ngayon. Ayan, marriage. So, pwedeng may issue talaga, ang iba sa inyo sa marriage. Maybe, tulad ng mga nasabi ko kanina, So, maybe yun, may lamat na siguro ang marriage. Kaya nakarating na kayo sa puntong gusto nyo nang mag-file ng kahit anumang kaso regarding do sa mga nasabi ko kanina. Possible din, Possible din ang iba sa inyo dito. Baka magpapakasal pa lang, Baka merong magpapakasal pa lang at pwedeng ang kasalang ito will be held, or officiated by a judge or mayor, mga ganon, So, pwedeng may ganong ganap din ang iba sa inyo rito. What else? Occupation. Ayan. So, maybe, ang iba sa inyo rito, baka ang person ninyo is katrabaho ninyo, Baka yung jowa ninyo, yung papakasalan ninyo ay maaring katrabaho ninyo or yung relationship na to nag-develop, sa work place. Pwedeng ganon. Pwede rin na ibang scenario ito, maybe yung trabaho ninyong ina-applyan, baka ang iba sa inyo nag-a-apply ng trabaho and this is what you really want. Maaring ito yung klaseng trabaho na minimithi ninyo, gustong-gusto ninyo, yung ganon, So, good luck and congrats. We have thoughts, baka may iniisip kayong tao or may concerns kayo regarding siguro sa pagpapakasal ninyo or baka yung concerns ninyo is regarding dito sa sitwasyon na ito, baka yun ang iniisip ninyo. Maybe you are dealing with your person, isang babae, baka yung jowa ninyo to, yung asawa ninyo yung iniisip ninyo. What else? We have family room. Ayan. So, baka itong pag-uusapan, meron kayong pinaplano na iupo siguro yung buo ninyong pamilya, yung mga anak ninyo, maaaring i-discuss ninyo yung separation na yan or yung plano ninyong pag-file ng case regarding dyan sa marriage ninyo na baka ipapaalam na ninyo ito or i-announce na ng iba sa inyo sa mga anak ninyo. So, maybe you are going to have a meeting dyan, with the entire family. So, what else? We have spirit of the tree. Ayan. So, siguro, you are seeking for peace. Gusto mo na magkaroon kayo ng peace of mind. Gusto ninyo magkaroon kayo ng peace sa sarili ninyo. You want that tranquility, and serenity. Kaya, iniimbitahan kayo rito na mag-spend time kayo, with nature. Labas kayo muna. Okay? Spend time kayo with nature. Kasi yung nature spirits are very therapeutic, very healing. Napakalaking tulong nito sa pag-renew ninyo ng inyong sarili. Pag-relax, Kailangan, lalo na sa mga nakaganapang ganito, If you have a situation like this, napaka-importante na magkaroon kayo ng tranquility, sa isip ninyo at sa damdamin ninyo para mas makapag-isip kayo na maayos, mas makapag-desisyon kayo ng mabuti, maayos, na will be beneficial, for everyone. Okay? Kaya, pahinga muna kayo. Okay? Wag muna ninyo, talikuran muna yan ng kahit saglit lang. At mag-ano muna kayo, spend time kayo with nature para ma-relax ninyo muna ang sarili ninyo, mag-ground ninyo ang inyong sarili. Okay? Your energy is valuable, so protect it well.
Okay? So, kailangan ninyo ngayon na magpakatatag. Alright? Magpakatatag, tibayan ninyo ang inyong loob, kayang-kaya ninyo yan. Always remember na walang problema na ibibigay sa iyo ang universe na hindi ninyo kaya. Okay? Nandiyan dyan ang mga yan because yan ang binibigay sa inyo for a purpose, of course, at yun ang kaya ninyong dalhin. Kaya ninyong solusyonan ang problema yan. Kaya yan ang problema nandiyan dyan sa'yo. For others of you, maybe ito yung panahon na kailangan na ninyong mag-build ng boundaries, no? Sa kahit anong klaseng relationship. Kasi kapag may boundaries tayo, pinapaalam natin sa mga tao sa paligid natin, yung limitations natin, no? Limitations din nila, no? So, importante yan, nakakatulong yan na mas ma-strengthen yung anumang klaseng relationship na meron kayo sa mga tao sa paligid ninyo, okay? Dark night of the soul, ayan, ang iba sa inyo dito is undergoing spiritual awakening. Nasa spiritual journey na kayo sa ngayon. Maraming magbabago sa buhay ninyo. You know, when you are being called already to be in your spiritual journey, lalo-lalo na kung kunyari, ito na, tinatawagan na kayo ng yung calling sa inyo ng universe, no? Nandito na. Kapag nandito kayo sa dark night of the soul, nandito na rin yung mga sitwasyon na ganito, no? Nagkakaroon na ng mga problema sa marriage, nagkakaroon na ng problema sa kalusugan, you know, and that is part of the journey. That is part of, i-google ninyo, no? I-google ninyo if you want to understand this further, the dark night of the soul. I-google ninyo yan and you will be enlightened, no? There's going to be a lot of information, insights, no? Na mapupick up kayo dyan kapag binasa ninyo kung ano ang dark night of the soul. Kasi maaaring ang iba sa inyo na nakaka-resonate sa ganitong sitwasyon sa ngayon na maraming pagbabago na nangyayari sa buhay ninyo na mga, alam mo yon, yung masasabi ninyong napakabigat naman ng mga pinagdadaanan ko sa ngayon. There is a purpose for everything. Okay? At maaring may mga nangyayari sa buhay ninyo na hindi ninyo naiintindihan sa ngayon. Bakit nangyayari ang mga ganito sa buhay ko? Bakit ngayon? Bakit sa akin? 'Di ba? Bakit at this point in my life? No, may mga nangyayari din sa buhay ninyo na hindi rin ninyo maintindihan talaga. Hindi ninyo mawari, 'di ba? Bakit ganito? Bakit hindi ko nagigets kung anong mga nangyayari sa buhay ko sa ngayon? Bakit sabay-sabay? Bakit ganito kabigat? Yung mga ganon. So, maybe, you know, for those of you na merong ganong sitwasyon na litong-lito kayo, you know, maybe maintindihan ninyo, i-research ninyo ito. Basahin ninyo yung ibig sabihin ng dark night of the soul. Baka kasi nandoon kayo sa puntong eto na nangyayari sa buhay ninyo. No, baka nasa spiritual awakening na kayo sa ngayon. And unti-unti, no, if this message resonates with you lang, then get into it. Okay? Ano ninyo yan, i-google po ninyo yan. Kasi baka, no, nasa spiritual journey na kayo. At hindi nyo lang naiintindihan ang mga nangyayari. Kasi maaari din na alam mo yun, marami na siguro kayong mga signs, symbols, and synchronicities na na-encounter in the past or recently, pero baka dinededman nyo lang yan. No? Or baka hindi ninyo naiintindihan kung anong mga ibig sabihin ng mga nakikita ninyo, yung mga ganon. So, tignan po ninyo, basahin ninyo kung anong ibig sabihin nito na dark night of the soul. Kasi maybe that is what's happening sa buhay ninyo. Okay? So, what else? You are worthy of beautiful things. Okay? Isipin ninyo yan. No, na worthy kayo, deserve ninyo yung mga magagandang bagay, mga magagandang pangyayari din sa buhay. No, because whatever it is that you believe in, eventually that is what's going to happen sa buhay ninyo. Kung anong pinaniniwalaan ninyo na deserve ninyo, eventually that is what's going to unfold sa buhay ninyo. No, so good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.